Magandang araw mga bata! Ako si Kuya Melchor mula sa paaralan ng Cesar Citan Memorial National High School at kasalukuyang narito sa Quezon Provincial Library bilang work immersion student. Ngayong araw, meron ako ibabahagi sa inyong kwento tungkol sa isang pamilya na nagbebenta sa isa sa mga paborito nating kainin tuwing handaan. Meron na ba kayong naisip kung ano ito? Kung wala pa, halika na at makinig sa kwento ni Julia Caitlin Siwu at Grace Dicho at go ahead ni C.R. Chua na pinamagatang Lumpia Lane. Besperas ng bagong taon. Ito ang pinakamaingay na araw sa buong taon. Ito rin ang pinakaabalang araw para sa pamilyang Lee. Labas-masok sa kanilang restaurang Lumpia Lane. Ang mga taong maingay at matitinis ang boses. Bang! 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 Hindi kayang lunurin ang dagong-dong na mga puputok ang boss ng mga taong kumakain sa loob. Kinukuha ni Papa Eddie ang mga order mula sa counter. Tinutulungan naman ni Mama Cass ang mga servidor sa pagisilbi. Sa pamilyang kanina pa, gutom. Sa kusina, naandun ang tatlong mahusay na tagapagluto, mga kapatid na lalaki ni Papa Eddie. Na kaya-kayang lutuin lahat ng order. Sundastan ng Imperial na lumpia sa ikalimang mesa. Dagdagan ng 2 patak na sukang itim ang sarsa. Handa na ang mga order sa ikapitong mesa. Bawat isa ay abala sa gawain, lahat bukod kay Berta. Ayun! Hiyaw na Berta na nasa sala habang dinudurog ang pinakahuling monster. Nagpapakitang gila siya sa kanyang dalawang nakakabatang pinsan na sina Deo at Ferdy kung paano maladalap ang game ang negosyo ng pamilya. Pasensya na hindi interesado sa Berta. Ang mga laro lamang sa kanyang gadget ang kanya nakikita, naririnig at na-enjoy. Biglang tumawag ng servidor, Berta! Tinatawag ka na ang kung mo. Ha? Ako po sa Berta. Ilang buwan nang walang kinakausap ang kanyang lolo. Mula nang mamatay ang kanyang asawa. Si Ama, ang lola na Berta. Para bang tumakas ito sa isang tahimik na mundo, sa sarili niyang mundo. Kapag ginakausap, tatango o hihiling na lamang ito. Labis na nag-aalala ang mga magulang na Berta kay Angkong. Huwag mong papasamahin ng loob ng iyong Angkong ha, Berta? Paalala ni Papa Eddie at Mama Cass kay Berta. Nag-uulianan na siya, bulong ng mga dumadalo na kamag-anak. Sa gulang na 75, mas malusog pa siya kaysa mga taong kaedad niya pagkatanggol ni Papa Eddie sa kanyang ama. Nangungulila siya, dagdag ni Mama Cass. Bago pumanaw si Ama, maririnig ang malakas na boses ni Angkong sa buong restaurant. Tatipikin niya ang bawat empleyado sa balikat at sasabihin, Hoy ikaw, husay ah! Bagamat si Ama at Mama Cass ang kasama ng mga kusinero sa paghahanda ng Imperial Lumpia. Ang pagkain ginarayo sa kanilang restaurant. Si Angkong ang kilalang-kilala ng bawat customer. Alam niya ang pangalan ng bawat suki. Sarado ang Lumpia Lane tuwing linggo kasi araw ito ng pagsamba. Nasisiyahan sa Berta, nakapili niya ang kanyang Angkong at Ama. Matapos mananghalian, pinentuhan siya ng kanyang ama mula sa isang aklat sino. Ang Angkong naman niya, nasa kanyang paboritong silya. Nakadungo siya sa bintana at nakikinig din sa kwento. Mayroong pumanaw na si Ama, lahat ng yun ay wala na. Gusto akong makita ni Angko. Lumukso ang puso na Berta. Gusto makipag-usap ni Angko? Ouchie, ouchie. Dito ka lang. Turuan mo kami maglaro ng game na ito. Pakiusap ni Deo at ni Ferdy. Halos hindi na sila naririnig na Berta. Sa pagmamadaling makita ang kanyang Angko. 2 beses siyang natisod. Imagine niya na nakahiga ito sa kanyang kama gaya ng dati. Nakatingin sa kesame o natutulog. Pero hindi, nakaupo si Angkong sa kanyang lumang silya. Nakangiti sa Imperial na lumpia na nasa harap niya. Angkong? Berta, lika ikaw upo dito. Tawag ni Angkong. Ako ba sa maganda kwento? Laging si Ama nagkwento kay Berta. Hindi siya. Nasaan po ang inyong libro, Angkong? Itinuro ni Angkong ang sariling noo. Dito. Ako alam kwento. Tinuro niya ang lumpia. Tingnan mo oh. Paborito ko. Bulas-las ni Berta. Ito Ama, pinakamasarap pagkain. Ito gawa Lumpia Lane. Sobrang sikat. Hagiksik ni Angkong ni Berta. Sabi Ama sa iyo Papa nung siya liit pa bata.
Ikaw pili asawa babae, magaling luto. Para ama, turo imperial lumpia. Para ako kahit patay na, lumpia lane buhay pa. Pinikit niya ang kanyang mga mata, may inaalala. Oo nga, naalala rin ni Berta ang laging sinasabi ni ama sa kanilang lahat. Lumpia sulit talaga. Ah, Berta, dinig mo? Tanong ni Angkong. Nakinig ng maigi sa Berta, tapos parang magic, narinig niya ang lakhakan sa loob ng restaurant. Hindi ang mga kakabing ipotok, kaysa siya ng mga tao. Mga tao na gusto kainin ng lumpia lane. Kaya mamakas, gawa lumpia imperial. Ama, balang araw, Berta, nagawa lumpia ama. Hindi ako, gusto ko lang kumain. Hindi magluluto, naisabihin ni Berta. Pero sinasabihin siya na huwag papasamain ang loob ng kanyang angkong. Ikaw tingin, Berta ah, sabi ni Angkong. Habang pinupunasan ang kakahugas pa lang ng mga kamay. Napanga nga sa Berta, sa kaliliit na pirasa ng mga palaman na sari-sari ang kulay. Ikaw tingin, lahat halo-halo lang, paliwanag ni Angkong. Lahat sangkap luto ama, dami oras. Kumuha siya ng mga pera-perasong berdeng bagay mula sa lumpia. Wanchoy, kenchay, repolyo, bagyo beans. Kulay kahel, hipon, carrots. Kulay puti, sibuyas, bawang togi. Kulay dilaw, tokwa, pansat. Pinakita niya kay Berta ang tiraning sangkap. Kulay asul, kulay kahel, kulay lila. Pero marami pang iba. Kulay kape, giniling na mani, at penhi. Tanong ni Berta, nilibago siya kakaibang salita. Tuyo isda galing Sina. Gawa ama lumpia imperial. Malulunam talaga, bulas-las na Berta. Kaya pala matagal kong ihanda. Maraming sangkap na dapat hiwain at tutuin. Tapos sa halo-haloin pa. Wow! Ito ang pampalambot. Tagal din gawin. Oo, naglalaway ang bibig na Berta. Lumpia lani, sobra sarap. Sobra importante, bulong ni Angkong. Parang may inaalala. Berta, ikaw balot lumpia ulit. Nagmamadaling nagugas ng kamay sa Berta. At sinunod ang sinabi sa kanya. Ngayon ikaw kain. Pero sa inyo po ito, Angkong. Ikaw punta kusina. Ikaw gawa sa akin, isasabi ng Angkong niya. Hindi ko po alam kung paano gawin to. Ikaw paturong sa mama mo, dali. Tumakbo papunta sa kusina sa Berta. Mama, gusto ni Angkong nagawan ko siya ng imperial lumpia. Ah, ano? Nasa midso ng mama at papa, humito sa pagkain ng lumpia ang matanda. Mula nang mamatay, si ama, hindi na nga ito kinakain ng lumpiang inihanda nila. Sabi niya, pwede kong kainin ang lumpia niya. Pero dapat daw, ginawa ko siya ng panibago. Pakituruan po ako, mama. Salamat po, mama. Bulas-las na Berta. Nagmamadali niyang dinala ang nakabalot na lumpia kay Angkong. Gusto sanang sundan ni na mama at papa sa Berta para makita rin ang Angkong. Pero sa ikawalong mesa, may order pang 25 na lumpia at sa ikalabing-dalawang mesa sa kwarto ni Angkong. Sa mesa nito, siya at si Berta ay parang kumakagat ng malalaki sa kanilang nakabalot na lumpia. Habang umunguya ay tinataas ng matanda ang kanyang hinlalaki at saka humiling. Berta, ikaw paglaki gawa, ikaw lumpia lane, masiyang lugar. Nguya nga sab. Kumagat pa si Berta ng mas malaki sa kanyang lumpia. Tumingin siya kay Angkong at ngumiti. Tapos, pinawala na Berta ang isang matunog na dighay. Bang! 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 Lalong lumakas ang tunog ng mga paputok sa Chinatown. Para sa pamilyang Lee, ito yadyat ng isang siyang bagong taon. At dito, natatapos ang isang napakagandang kwento tungkol sa pamilyang kulturang Chinese-Pilipino at masarap na pagkaing lumpia. Mga bata, pinaparating sa atin ang kwentong ito na pahalagan nyo ang mga tradisyon at pagsisikap ng inyong pamilya. Ang sama-samang pagkasalo sa pagkain ay isang paraan din para maipasa ang kinasanayang pagluluto. Sa mga sumusunod na henerasyon, tandaan, ang pamilya ay laging magkakasama at nagtutulungan. Hanggang sa muli nating kwentuhan, mga bata. Paalam!